check is 10:40 na ng umaga. Medyo mainit na siya ngayon. So, kaya wala na akong jacket. Magluluto na ako ng lunch. So, magsaing muna pala ako. Yung munggo. Tapos, rice yan. May dal pa kaming tira kahapon. So, ganito yung dal. Yan. So, iinit ko na lang kasi si Jam kasi, mahilig siya dito dal pa, tapos egg lang. Pag tinanong mo siya, anong gusto mong dalhin ko sa'yo, ang sasabihin niya, dal, bat, egg. Doon siya mahilig. Hindi siya mahilig sa mga karne, yung chicken, ayan. Pag fried chicken, kumakain siya. Paunti-unti. Hindi siya yung totally kakain ng marami. And then, ano pa ba lulutuin ko ngayon? Tingin ko, potato na lang. Ito pala, pakita ko sa inyo. Gawa ako ng condensed milk kagabi. Ayan, o. Ito sure kung makikita niyo. Ayan. Maliwanag ba? Ayan. Bali, dalawang sa 2 liters. Sa 2 liters ng milk, ang nagawa ko ganito. So, nung kinilo ko siya, nasa 800 grams. Kasi kung bibili ako, ang 1 can na 400 grams or 400 ml yata, 400 grams, nasa 250 rupees. So, ang milk na binili ko is 2 liters, so 210. Nakatipid ako ng isang can. So, ayan, nakagawa ko ng dalawa. Kasi gagawa ako ng ubi halaya. Pakita ko sa inyo. Pero hindi ko pa sure kung kailan ba, bukas or the next day. Ngayon kasi wala pang time, medyo busy. Tapos Sunday may gagawin din. Kaya hindi ko pa sure. Pero magluluto ako ng ubi halaya. Favorite kasi namin yun. Si Cham talaga mahilig sa matatamis. Magugulay lang ako today. At saka ano ba? May dal pa naman. Mamayang gabi mag-aros caldo ako, pero today tingin ko veg lang. Patatas. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung yam. Balatan ko lang to tapos iboboil. Tapos nun iluto ko na. So meron kaming dalawang, may maliit at saka may malalaki. Ito yung nabili niya nakahapon dun sa mama na nagtitinda. Medyo matanda na kaya binila niya kahit may patatas pa kami. Okay, yan na lang muna. Magluto muna tayo. At kailangan mga 12 by 12:30 kailangan na ihatid na namin yung food ni Cham. Kaya oras na 11 na. Agaran na. Okay? Maya na lang ulit. So, ayun yung patatas. Ano na yung pronto? So, mag-iwag na ng patatas. Ang liliit ng patatas, kaya mahirap balatan. Patatas na lang. Ayan. Tsaka cauliflower. Ang dami pa naman. So, mamaya baka car wash kami kasi may putik yung sasakyan. Tapos, magcha-charge kami bukas. So, Saturday, ang holiday dito sa Nepal. So, yun yung charge day namin. Saturday. Holiday namin. Oops. Bago siguro ako matapos magbalat. Alas 12 na. So, habang nagbabalat, kwentuhan tayo. Kwentuhan ko kayo ng konting background sa buhay namin. Paano kami nagkakilala. Okay ba yun?
Para hindi kayo ma-bored habang ano, nanonood na nagbabalat ako ng patata. So, nakilala ko yung asawa ko sa UAE way back 2005. So, doon kami nagkakilala sa UAE para kami nagtatrabaho sa Carrefour, sa fruit and vegetable section. Tapos, the rest is history. Joke. So, after nun, gagawa na lang ako ng panibagong vlog sa full story namin kasama ng asawa ko. Pero ngayon, sideways lang muna yung kwentuhan natin para hindi kayo maboy. Para may chismis kayo na chismisan tayo. Ayun, so way back 2005, nagkakilala kami. Then 2008, nung kinasal kami sa UAE din. After nun, nanganak ako ng 2010. Pinanganak ko si Champion sa UAE. Inuwi namin siya dito sa Nepal nung 1 year and a half na siya. Kasi, unang-una, walang mag-aalaga sa kanya. Kasi pareho kami nag-work. And then, iba kasi yung alaga ng family kesa sa yung family relatives mo talaga kesa sa yung anong tawag doon? Yung magbe-babysit ka. Tapos, inuwi namin siya ng 2011. Ganun. After nun, pareho kami nag-work sa UAE until 2015. Umuwi kami pareho dito sa Nepal. Nag-settle na kami. Pangalawang for good ko na to actually. So, yung unang for good namin, kasama siya after niyang mag-work ng 4 years sa company. Ako naman is 8 years. So, umuwi kami ng 2015. Nag-for good kami. After nun, 2016, bumalik ako sa UAE. So, the good thing is, kinuha ulit ako ng same company na pinagtrabuhuhan ko ng 8 years. Yung Colorland Toys at Aldiwas Pharmacy. Kaya very grateful ako sa kanila. Sa mga amo ko. Ang bait ng amo ko nila. And then, so 2016, bumalik ako ng UAE. Nag-work ako. Ako na lang yung bumalik. Then sila yung nandito. Then 2024, after another 8 years, eto na naman ulit ako sa Nepal. For good ulit. So hopefully this time, for good na talaga. Kasi medyo tumatanda na rin. And syempre yung may mga health issues ka na. At matagal na din kami magkalayo na as a family. Kasi almost 16 years umuwi lang kami yearly. So si Cham, hindi namin napoposan. Kumbaga hindi namin na hands-on ba. Siya na hands-on niya ng 8 years. So ako, kaya medyo mas close sila compared sa akin. Ganun. So kaya nakapag-decide kaming dalawa na mag-for good ako. So far, so good naman. Simpleng buhay dito sa Nepal. Kasi dito sa Nepal, pag maarte talaga. Pag maarte, medyo hindi kakayanin. Kasi, napakasimple ng buhay dito. Simple yung mga tao, hindi ba Tapos, unang-una, yung mga pagkain ng Pilipinas, hindi available. Kaya, kailangan mo talaga ng malaking adjustment. Bukod sa cultural shock na tinatawag. So ako hindi na ako na-shock. Siyempre, nung mga unang-unang bisita ko dito, way 2009 pala, unang step ko dito sa Nepal. So yung mga biyanan ko is mababait naman din. As in, wala akong masasabi sa kanila, sobrang bait nila.
Ayun. So, unang step ko dito sa Nepal is 2009. Cultural shock na tinatawag. After nun, nakapag-adjust na din ako. Sanay na. Ayun lang muna ang ating chika. Nabitin ba kayo? So, para may aabangan kayo sa next episode. Okay. Maraming salamat. Luto-luto muna. Late na ako. Nangangaran eh. Tama na ngayon. Okay, done ang patatas. Hiwa naman tayo ng bawang at sibuyas. Hinihintay kong matuyuan yung niluluto kong patatas na may cauliflower. Nakabili kami ng persimmon. 6 na lang natira. Ano siya, 1 kilo, 50 rupees. So, medyo matigas pa yung iba. Ito medyo malambot na. Kain tayo ng persimmon. Gasang ko muna. So, tikman natin tong persimmon. Ang liit, no? Ano to? Made in Nepal. Made in Nepal. Grown from Nepal. Parang matigas pa. Matigas pa nga. Pagka ganitong matigas pa, yung medyo mapakla pa siya. Mapakla nga. Kala ko hinog na. Matamis naman. Medyo mapakla lang kasi hindi pa pala masyadong feeling ko malambot na. Kasi iba yung lambot niya na parang sakto lang. Kain tayo. Lasang sibuyas. Kasi ito yung ginamit kong kutsilyo, pinanghiwa ko ng sibuyas kanina. Ayaw. So ito sa banda na to, medyo matigas pa. Medyo mapakla sa side na to kasi hindi pa masyadong live. Okay, luto na ata itong ating niluluto. Tingnan natin. Ayan, pag ganyan na dry na, tapos malambot na yung patatas, pwede na yan. Lagyan natin ng coriander sa ibabaw, toppings, and then takban. Patayang. Okay na yun. Luto na! A few inches later. Ang sarap ng cauliflower, ang tamis. Iba talaga pagka fresh galing sa Yeah, thank you to the sis Camille yeah. and family. Yeah. You can taste the freshness. Yeah. Organic, no? Without. Kaya manamis-namis siya. Kain tayo. Basag na, basag. Anong basag? Camera. Hindi naman basag yan. Lobat. Lobat na kami. So, mamaya na lang ulit tayo magpentuhan. Battery basag, no? It's not basag. Wala na battery. No, battery damage already. Then it's sira. Damage is sira. A few moments later. So, punta muna kami sa car wash. Time check. Siguro mga 3 o'clock na ng hapon.
alas 3 ng hapon. And then, yeah, magti-3. Kasi mamayang mga bandang 4. So, mamayang mga bandang 4 kasi punta kami ng ospital. Yung hipag ko, yung asawa niya, may operation today. So, ihatid namin. So, ngayon, ayan kasi puro alikabok yung sasakyan. Hindi pa namin nakapa-car wash. So, ngayon kami pupunta. Para bukas din, church day. Okay, papunta na kami ng car wash. Malapit lang naman sa bahay. Katabi ng petrol station. That one not working. Your side window. It is working. Ayan o, may nagtitinda ng mga parang sa Pinas. Grabe ang daan dito oh. Bako-bako. Bakit dito? Yeah. This side? Patignan niyo. Sa gitna. There is. There is. It's closed. Ha? Closed. Ah, you want to car wash here? I thought on that side. So let's try. Babalik kami. Yung suki niyang car wash kasi. So, ang labas namin nito, Nilo Pool. Umikot lang kami actually. Instead na dumiretso kami kanina. Ayan, Nilo. What is that sound? Like that. Camera. Oh. So, ito yung sinasabi ko sa inyong petrol station. Ayan. What? Ay, there is holder. Yeah. Tingnan nyo, mga kaganda. So, ayan na, yung car wash. So, ayan yung presyo nila. 100, 200, 400. Baba na tayo. So, baba na tayo. Dahil full car wash. Ayan. Full car wash daw. So, may mart dyan dito banda. Kasi kadalasan dumadaan kami dito walking. Yung gulong. So ito, ganyan yung car wash center dito. Tapos andito yung presyo. Medyo nakakabasa ako actually ng ng numbers. So ito, yung motorcycle 100, yung car 200, pagka full car wash siya. Ito parang tubig lang eh. Ito pagka full car wash 400. Ito naman 500. Okay? So hindi ko alam kung anong pangalan. Mamaya na lang. Okay, ayan, dinadrive na nila. Ayun, lagay na. 400 ba yun, di?
700. 700. Why there 400? No, that's only outside. Ayan o. 1, 2, 4, 5. Full. Inside also available. So these are all outside lang. Yeah. Okay. Inside. So magtsatsaa muna kami habang naghihintay. Malapit lang dito yung Bardali kami. Bardali dito, di ba? Yeah, there is. Saan? Yeah. Daan? O mas mura dyan? Nanglo pav roti. Oh, dito na lang. Saan? Nice sunlight. And the tea. Ayun no, tinataas na nila yung ano, yung sasakyan. Nung i-check, gusto niyang i-check yung ilalim kasi nung naalala nyo yung nagpunta kami kay Sis Camille na masyadong rough road. So, yung pinaka ilalim niya may mga tumutunog na parang ano, nakakatakot na baka may nasira, parang ganon. Ayan yung ilalim. Lapitan natin kung ano yung yun pala oh. May putik. Ayan yung sumadsad. Tara, malamig. Tsaa muna tayo. Okay, so hintay, mamaya-maya na pala kami magtsaa. Painit muna tayo dito. Malamig. Ayan, magtsatsaa kami dito. Tapos mayroon din silang sekwa daw. Pasok tayo, malamig. Tapos dadalhin din namin yung ano, kasi yung Mediacom siguro nasa 1 linggo na yon. Una, yung dinala namin yung receiver lang at saka yung pinaka main unit. The next, after 2 days bumalik kami. Ang sabi kailangan daw ng microphone. Tsaka remote. So dinala na naman namin yung microphone at remote. After 2 days bumalik ulit kami. Kailangan na naman daw yung ano, yung speaker. So pupunta kami ngayon para dalhin yung speaker ulit. Kasi napakaluma, ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo, lumang-luma na yon. Siguro yun ngang ano yun? Yung microphone, yung battery, hindi namin natanggal, nag-rust na. So thank God ma-revive naman nila. Year 2009 pa namin yun nabili. May nagtitinda ng ano, mais. You want to buy? Matigas. Yung mais dito, hindi sweet corn sa nakatulad sa Pinas. Matigas ang mais dito. And then, ano pa ba yun? Ayun nga, year 2009 pa yun, yung Mediacom. Yung Mediacom yun yung karaoke. So, ano yun? Okay? So, hanggang ngayon nag-iintay pa rin kami. Nawalan pa ng kuryente. Half lang daw. Half ng kuryente. So, yung pressure, water pressure? Pressure ng water? Basta, ano ba yung water pressure? Hindi gumagana. So, maghihintay pa rin kami na medyo hanggang sa bumalik yung kuryente. Ganito kasi dito sa Kathmandu. On and off yung electricity. Nakakalakas ng bayad ng kuryente. So, hintay pa rin tayo. Anong oras na? 5:50, 3:54 na. Okay, so hopefully bumalik na yung kuryente at natapos na yung car wash. Ayan, finally tapos na din. Ito na siya ngayon. Fully furnished, fully polished. O, di ba ang kintab niya ngayon? Parang hindi dumaan sa ano. Okay, uwi na tayo, uwi na tayo.
So, medyo malaki itong sasakyan dito sa garage. Kaya hindi namin sinasara itong yung pinto. Lampas kasi siya. Okay, we are at home. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.